Bawa kwartawa abayahawa. Abayahawa Shabashamayam. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Bahasa masyayak yahawashay. Bahasam raw kakadas. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 71 up to chapter 72. Dalawang chapter. Ang Book of Jasher ay hanggang chapter 91. Malapit-lapit na. So, dalawang chapter talakayin natin ngayon. Pero hindi gaanong mahaba to. Maiksi pa rin. Okay, simula tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 71, verse 1 to 16. At nang si Moises ay 18 taong gulang, ay ninais niyang makita ang kaniyang ama at ina. At siya'y naparoon sa kanila, sa Gosen. At nang si Moises ay malapit na sa Gosen, siya'y naparoon sa dakong pinagtatrabahuhan ng mga anak ni Israel. At kaniyang pinagmasdan ang kanilang mga pasaning sa trabaho. At nakita niya ang isang Ehipsyo na sinasaktan ang isa sa kaniyang mga kapatid na Hebreo. At nang makita niya ang lalaking Ehipsyo na binugbog ang isang Hebreo, si Moises ay tumakbo. Tumakbo siya sa kaniya upang tumulong. Sapagkat si Moises ay ginagalang na mainam sa bahay ni Faraon. At sinabi ng Hebreo kay Moises, ang Ehipsyo na ito ay naparoon sa aking bahay sa gabi, at ginapos ako, at sinipingan niya ang aking asawa sa aking harapan. At ngayon pinagsisikapan niyang kunin ang aking buhay. Matindi ang kasalanan ng Ehipsyo. Biro mo, pumunta sa bahay ng Hebreo, kinapos yung lalaki, tapos sinipingan ng asawa sa harapan mismo ng husband. Di makagalaw kasi ginapos. So, reasonable pala na papatayin ni Moses yung Egyptian na yun. Dahil, hindi maganda ang ginawa eh. Nangangagaw asawa. Sinipingan pa harap-harapan. Pero sa Babylonian yan, naaway. Oo. Patay. Wala yun. Rekta doon. So, ngayon, tuloy tayo. At nang marinig ni Moises ang masamang bagay na ito, ang kaniyang galit ay nag-alab laban sa Ehipsyo. At dinala niya ang Ehipsyo sa ibang dako. At nang makita niya na walang tao roon, ay pinatay niya ang Ehipsyo. At itinago niya ang bangkay sa buhangin. At iniligtas niya ang Hebreo sa kamay niyoong sumakit at balak pumatay sa kaniya. At ang Hebreo ay umuwi sa kaniyang bahay. At si Moises ay bumalik sa kaniyang tahanan sa bahay ng hari. At na ang lalaking Hebreo ay umuwi, naisip niyang itakwil ang kanyang asawa, sapagkat hindi nararapat sa sambahayan ni Israel na ang sinumang lalaki na sumiping sa kanyang asawa, pagkatapos siya ay nadungisan. So, actually, mautak din si Moses eh. Yung narinig niya ang nangyari, dinala niya ang Egyptyo, pero walang kawalay-mala Egyptyo, napapatay na siya. Dito muna tayo sa isang lugar. Eh, girespeto, kasi prinsipe si Moses eh. Ni Paraon eh. Dinala. Sa lugar na wala ng tao. Saka pa niya pinatay. Tapos, ang bangkay gitago doon sa buhangin. So, ngayon, ito namang Hebreo na lalaki, umuwi sa bahay. Sabi niya, itong asawa ko, hindi na ito karapat-dapat. Dinudumihan niya ang sambayanan ni Israel. Dinudungisan niya. Pero itong asawa niya, Hebrea din ito eh. Lahat yun. Kaso nga po yun kung okay. So, yan, tuloy tayo. At ang babae ay umawon at sinabi sa kaniyang mga kapatid ang
ang nangyari sa kanya, ay pinagsikapan ng kaniyang mga kapatid na patayin siya. At siya'y tumakas sa kaniyang bahay at tumakas. At sa ikalawang araw ay lumabas muli si Moises at pumunta sa kaniyang mga kapatid na mga Hebreo. At nakita niya ang dalawang lalaki na Hebreo na nag-aaway. At sinabi niya, "Bakit kayo nag-aaway at sinasaktan ang iyong kapwa Hebreo?" At siya'y sumagot sa kaniya at sinabi sa kaniya, "Sino ang naglagay sa iyo na isang prinsipe at hukom sa amin? Binabalak mo ba kaming patayin ako, gaya ng iyong pagpatay sa isang Ehipsyo?" At si Moises ay natakot at kaniyang sinabi, "Tunay na may nakaalam sa aking ginawang pagpatay sa isang Ehipsyo." Kasi ang akala ni Moses, walang nakaalam. Siya lang kasi dinala sa lugar na wala ng tao eh. Eh, nalaman pala ito. Sinundan pala siguro eh. Pero tingnan mo itong asawa nga nagtaksel ay sinumbong sa kanyang mga kapatid. Eh, anong gagawin ng kanyang kapatid? Papatayin siya. Death penalty ang penalty doon. Ang ginawa sa babae, tumakas na lang siya. Papatayin ako sa mga kapatid ko na sinumbong ko nga nasipingan ako ng isang Egyptyo na yung aking asawang lalaki, ginapos, nakita harap-harapan na sinipingan ako. Eh, siyempre, nagalit yung mga kapatid niyang Hebreo. Papatayin siya. Ang ginawa, tumakas naman siya. Kasi ang ganung pangyayari ay death penalty talaga yan. Kahit naman sa Islam, gano'n rin, death penalty. Islam teaching at saka Hebrew teaching, the same. Pero sa Christian, wala. February 14, puno pa ang hotel, apartel. Nagsisipingan niya, hindi kasal. Si kumpare, si kumare. May sa Facebook pa eh, pag alis sa husband. Pare, punta ka na dito, wala na si pare mo, umalis na. Ayun pala, nakinig lang pala sa likod. Yan ang ugali ng Christian. That's why ang Christian culto talaga. Teaching is demonic. Kita mo naman sa Savior nila, Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Uy. 10 fallen angels na sa loob sa katauhan ni Jesus Christ. 4 na hayop. So lahat ng Christianity, go to hell. Biro mo, parang normal lang sipingan. Hindi mo pwede sipingan ang babae hanggat hindi mo siya asawa. Kung asawa mo na siya dahil pinakasalan mo, pwede mo na sipingan. Mag-asawa ka uli, asawa mo na, pwede mo sipingan. Pero kung isa lang asawa ko, hindi ko pwede magdagdag, pero maraming kabit, nako, malaking kasalanan yan. Illegal shipping. Yan ang illegal possession of shipping. Yan ang doktrina ni Satanas. Kahit ilang mga asawa mo, basta lahat pinakasalan mo, walang mali doon. Pero kung isa lang nga, kunwari ang asawa, pero ang dami mong sinipingan na hindi mo asawa, ang iba pa doon, asawa ng kumpare mo. Grabe. Ang dapat, ang hatol sa'yo, kamatayan. Tingnan mo itong mga kapatid, gusto papatayin ng kapatid nila. Nagsumbong sa, binalita yung nangyari sa kanya. Eh, papatayin siya, tumakas siya eh. Ito naman lalaki, hiwalayan na niya kasi, nagpadumi yun sa lahi ng Israel. Hindi talaga maganda. Hindi ka pwedeng sumiping sa babaeng hindi mo asawa at ikaw naman babae, huwag kang magpasiping sa hindi mo husband. Malinaw. Yun po ang nasa batas. Yan ang nasa Torah. Pero yung mga Christian, nako, February 14, nako, ang daming sipingan na hindi kasal. Yan ang selebrasyon ng mga demonyo yan eh. Kahit ba naman walang February 14, daming nagsisipingan. Sa opisina, sekretary niya kabit. Sa mga Christian church, pastor, sekretary niya kabit. Biro mo grabe. Demonic teaching. Dito hindi pwede.
Anong ginawa ni Moses na nakita niya yung isang Egyptio na yung ginawa? O, dinala niya sa malayo. Tingin niya, wala na tao, papatayin ko na ito. Ay, yung nakita ang nag-away ng puro Hebrew, bakit nag-away kay pareho ka Hebrew? Eh, sino ka ba? Mga prinsipe na humahatol sa amin. Maging hukom sa amin. Papatayin mo ba ako? Yung isang nagalit eh. Papatayin mo ba ako tulad ng ginawa mo sa Egyptio? Baka yun Natakot si Moses. May nakaalam pala. Akala ko walang nakaalam. baka siguro yun na nakakita. May nakakita pala sa ginawa ko. Okay, tuloy tayo. Basa. At nabalitaan ni Faraon ang bagay na ito. At iniutos niyang patayin si Moises. Kaya't sinugo ni Yahweh ang kaniyang anghel. At siya ay napakita kay Faraon sa anyo ng isang kapitan ng bantay. At kinuha ng anghel ni Yahweh ang tabak sa kamay ng kapitan ng bantay. At inalis niya ang kaniyang ulo, sapagkat ang anyo ng kapitan ng bantay ay naging kawangis ni Moises. At hinawakan ng anghel ni Yahweh ang kanang kamay ni Moises. At dinala siya sa labas ng Ehipto. At inilagay siya sa labas ng hangganan ng Ehipto na may layong 40 araw na paglalakbay. At si Aaron na kaniyang kapatid ay naiwang tagamasid sa lupain ng Ehipto sa mga anak ni Israel. At siya'y nanghula sa mga anak ni Israel na sinasabi, Si Aaron na lang naiwan. Doon sa Babylonian Bible, sa corrupted, akala mo, tumakas si Moses. Hindi, dito, dinala ng anghel. Sa labas ng Egypto. Na ang layo, kung lalakarin mo, 40 days. 40 days. Pero mo 40 days na paglalakad. Tumakas nga ang ano, tumakas. Pagkatapos, parang ang kwento, pagkatapos ng pinatay ang Egyptian, tumakas na dyan. Oo. Dito, wala, mali, layo. Dito, sinabi pa na nalaman ni Paraon, gusto niyang patayin si Moses. Ngayon, proteksyonan ni Yahweh si Moses na hindi pwede mamatay ito kasi may mission pa ko dito. Ngayon, ikaw anghel, punta ka doon. Mag-anyo ka ng bantay. Kausapin mo si Paraon na ikaw ang papatay kay Moses. Di si Paraon naman, nagmukhang tanga. Sige, papatay na si Moses. Mayroon akong inutusan. Yun pala, ang pinatay, yung totoong bantay na kawangis lang ni Moses. Yung bumagsak ng ulo, siguro ang Paraon, patay na si Moses. Tingnan mo. Kawangis lang pala yun. Hinawakan ng kanang kamay ni Moses, dinala, nilipad papunta sa labas ng Egypto. Na ang layo, 40 days ang paglalakad. So talagang pinatakas talaga ni Yahweh si Moses. Ginamit ang anghel. Pangalawang pagliligtas na sa anghel eh. Yung una, yung bata pa si Moses na ginawa yung corona ni Paraon, gilagay sa ulo niya. Tapos pinapili yung isang onyx na bato o isang nagbabagang uling. Eh sabi yung anghel na nag-anyong pantas, kung ang onyx kukunin, ibig sabihin may alam si Moses, dapat siyang patayin. Pero kung itong nagbabaga na apoy, na uling, ang kunin niya, ay wala siyang alam. Eh yung hawakan na sana ni Moses yung onyx, ninila ng anghel doon kakuha sa nagbabaga. Hindi na napasok ang kamay ni Moses. Pero yung nilunok, nasunog ang parte ng labi at dila, yun ang kalalabas si Moses ay, hindi makapagsalita ng matino o bulol. Kasi nasunog ang parte ng dila niya. Yun pala ang dahilan kung bakit si Moses ay bulol. Yan ang katwiran niya na utusan mo ako, Yahweh, na pabalik sa Egypt para na dalhin ko mga Israelita. Hindi ako marunong magsalita. Bulol ako eh. Kasi Aaron ang... Sabi niya, si Aaron ang gamitin mo. Siya magaling magsalita. Yan pala. Kasi ang dahilan pala, dahil nasunog ang parte ng labi nagdila. Yun ang reason. Wala yan sa Bible na 66 book. Wala. Shortcut ang story. Dito, detalyado. Kita mo, nailigtas si Moses kay Paraon.
Napapatayin siya sa kanyang lululuhan. Ngayon, outside na siya sa Egypt. Tuloy. Ganito ang sabi ni Yahweh Alahayam ng ating mga ninuno. Itapon ng bawat tao ang mga kasuklam-suklam sa kaniyang mga mata, at huwag ninyong dumisa ng inyong sarili sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. At ang mga anak ni Israel ay naghimagsik at hindi nakinig kay Aaron ng panahong iyon. At inisip ni Yahweh na lipulin sila, kung hindi naalala ni Yahweh ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham, Isaac at Jacob. Nang mga araw na iyon, ang kamay ni Faraon ay patuloy na naging mahigpit laban sa mga anak ni Israel. At kaniyang dinurog at pinahirapan sila hanggang sa panahong ipinadala ng Alahayam ang kaniyang salita at pinapansin sila. Kita mo yung mga Israelita, medyo natangay na sa mga idolatry. Matindi pa namang idolatry ng Egypt. Yung si Amun-Ra. Ang dami mga idolatry dyan. Yung ulo, Oo. ibon. So, tambak na mga revolto talaga ang Egypt. Yun si Amin. Pero sinabi ni Aaron, si Aaron na itapon ninyo yung kasuklam-suklam sa paningin ni Yahweh. Pero ang mga Hebrew Israelite, matigas ang ulo. Gusto ni Yahweh na lipulin itong mga Israelita. Kaya lang naalaala niya ang promise niya, ang covenant niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Sabi niya, hindi ko magawa. Umahaba ang pasensya talaga ni Yahweh sa mga Israelitang pasaway, matigas ang ulo. So, yan ang mangyari. May mga matigas ang ulo O hindi talaga totoong Hebrew Israelite. O kung Hebrew Israelite man, matigas ang ulo, kabilang sa mga pasaway. Biro mo, nag-God-God pa, nag-Lord-Lord pa rin. Agoy. Tapos nagpupuri pa kay Yahweh, Alahayam, Basa, Mashiach Yahweh. Pero, my daughter in the hands of the Lord God. Aba, pasaway. Nandoon na talaga ang daughter mo kay Satanas sa impyerno. Kasi ikaw na nag-declare mismo nga nandoon siya sa arms ng Almighty God na si Satanas. Si Gadriel. So, ganyan katigas ang ulo ng mga ibang remnant Hebrew Israelite. Kahit na mga Hebrew Israelite sa ibang bansa, na mga nasumpa yun dahil lahi yan ng mga Hudyo. Ano ba ang grupo ng Hudyo? Kingdom of Judah, Tribe of Levi, Tribe of Benjamin, at Tribe of Judah, itong tatlo. Sila ang nagpapatay. Kaya Yahweh siya binitin sa punong kahoy. Sabi ni Paraon, ni Poncio Pilato, wala na akong sagutin diyan. Wala akong nakitang kasalanan. Kuha akong tubig, hugas akong kamay, wala akong kasagutin sa dugo niya. Sabi ng mga Hudyo, Amen! Sa aming mga lahi. Ang sasagot sa dugo na yan. O yan. Yan ang nangyari sa mga remnant Hebrew Israelite, pati yung mga taga-Cebu, taga-iba sa Davao, nagamit pa ng God, God, Lord, Lord. Yahweh siya, pero may God pa, may Lord pa. Ang tigas ng ulo nyo. Doon sa langit, sa bangkita kayo lalagay. Wala kayong reward. Gagamit pa kayo, meron na nga tayong pinagkalooban na nga tayo ng Holy Scripture, Tanakh. Yan ang sundan natin Gagamit pa kayo ng corrupted Bible. Ang iba naman yung King James 1611 na 80 books. Ganun pa rin. Mga fallen angel pa rin. Product yan ni Haring King James na bayot. Bakla. So, yan. Yan ang kalunggot. Kasi ang nangyari, pinaparusahan ni Abba Yahweh, lalo na sa ating bansa, nagkaroon ng maraming lindol sang araw sa Surigao.
Nauna sa Bugo, Cebu. Dami kasi mga bugo doon. Hindi kasi mga variety. Mga bugo kasi. Bugo City. Mga bugo talaga. Tapos dito naman sa Davao Oriental. Pamati, grabe. Davao City rin. Kasi matigas ang ulo. Pinangangaral na nga ang tunay na pangalan ni Hawa. Na siya ang tunay na pangalan na hindi magbabago. Sabi niya na, kung i-English natin, kung i-Tagalog natin, Tagalog din ang lingwahe. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Halimbawa, ang pangalan ko ay Pedro. Birth certificate ko, Pedro ang nakalagay. Sa aking passport, Pedro. Pagdating sa Amerika, I'm not Peter. I'm not Pedro. Peter, I'm Peter. I-English ko na ang Pedro. Peter ang English eh. Ngayon, may gagawin akong transaksyon sa bangko, sa iba pa. Ma-invalid yan. Hindi yan ma-approve. Kasi sabi na, bakit nag-Peter ka? Nakalagay sa passport mo, nakalagay sa birth certificate mo, Pedro! Bakit Peter? Hindi nga pwede bago din. Sabi niya, ang pangalan niya, hindi magbabago sa lahat ng henerasyon. Never change his name. Kahit naman mga name natin, hindi pwede magbabago yan eh. Kung ano nakalagay sa birth certificate mo, yun na yun ang tunay mong pangalan forever. Dito sa earth. Halimbawa, pangalan ko Santiago. Pagdating sa Amerika, I'm James. Kasi ang English na Santiago, James. Hindi James Bond o 07 ha. Hindi pwedeng i-James ka. Na Santiago ang tunay mong pangalan nakalagay sa birth certificate. Ganon rin ang pangalan na Yahweh. Hindi yan pwede maging Yahweh, maging Jehovah, maging Lord. Hindi pwede. Talagang manatiling Yahweh yan, magpakailanman. Binanggit niya na sa Exodus chapter 3 verse 15, ang pangalan niya, hindi magbabago. Ngayon, binabago. Yan ang nangyari kung bakit napalayas ang mga Hebrew-Israelite at nagkalat na sa apat na sulok ng mundo dahil sa katigasan ng ulo. Dahil nahumaling sa mga revolto, mga disyusan, sumasamba kay Baal. Sino si Baal? Si Lord. Oh Lord, Lord, Baal. Si Baal yan, fallen angel. Okay, tama na. Bugbog-sarado ko na kayo. Tuloy tayo. Ang aklat ni Esther, Kabanata 72, verse 1 to 42. At nangyari, ng mga araw na iyon na nagkaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng mga anak ni Kas at ng mga anak ng Silanganan at ng Aram. At sila'y naghimagsik laban sa hari sa Kas na nasa kamay nila. Sa gayoy lumabas si Hishano na hari sa Kas kasama ang lahat ng mga anak ni Kas. Isang bayang napakaraming gaya ng buhangin. At siya yumaon upang lumaban sa Aram at sa mga anak ng Silanganan upang pasakop sila. At lumabas si Kasyano, iniwan niya si Balaam na salamangkero kasama ang kaniyang dalawang anak upang bantayan ang bayan at ang pinakamababang uri ng mga tao ng lupain. Okay, diyan napunta si Moses. Parang sinundan niya si Balaam. Kasi si Balaam lumayas yun sa Egypt, diyan napunta. Takot sa kanya. Kasi natakot siya kay Moses kasi papatay ni Moses eh. Ikaw pala ang dahilan eh. Ikaw pala nag-udyok sa hari. Na ganito. Tumakas si Balaam nandito. Ngayon nasundan ni Moses. Nandito siya kay Haring Kisyano. Hari ng Kas. Ngayon, yung may labanan na sa Kas o doon sa silangan, iniwan ni Kisyano sa Kas, sa lungsod ng Kas, kay Balaam. Ito si Balaam, ito yung, ito yung instructor sa lolo ni RG Boy. Si Balaam.
na mga salamangkero, mangkukulam. Tuloy tayo. Sa gayoy lumabas si Kisyano papunta sa Aram at sa mga anak ng silanganan na nakipagdigma siya sa kanila at sinaktan sila. At silang lahat ay nabuwal na sugatan sa harap ni Kisyano at ng kaniyang mga tao. At dinala niya ang marami sa kanila ng mga bihag at dinala niya sila sa ilalim ng pagpapasakop gaya noong una. At nagkampo siya sa kanilang lupain upang kumuha ng buwis mula sa kanila gaya ng dati. At si Balaam na anak ni Beor, nang iwan siya ng hari sa Kas upang bantayan ang bayan at ang dukha sa bayan, siya'y tumindig at nagpayo sa mga tao ng lupain na maghimagsik laban sa haring Kisyano, na huwag siyang papasukin sa bayan kapag siya ay uuwi. Grabe. Nagaw ng Tingnan mo, taksel to si Balaam eh. Oo. Alam yan. Salbahe. Salbahe talaga, nangangagaw. Ngayon, anong mangyari yan? At ang bayan ng lupain ay nakinig sa kaniya. At siya'y sumumpa sa kaniya. At ginawa siyang hari sa kanila. At ang kaniyang dalawang anak na lalaki ay naging mga kapitan ng hukbo. Kaya't sila'y tumindig at itinaas ang mga pader ng lungsod sa dalawang sulok. At sila'y nagtayo ng isang napakatibay na gusali. At sa ikatlong sulok ay naghukay sila ng mga bangbang na walang bilang sa pagitan ng bayan at ng ilog na nakapaligid sa buong lupain ng Kas. At kanilang pinabuga doon ang tubig ng ilog. Sa ikaapat na sulok ay nagtipon sila ng napakaraming ahas sa pamagitan ng kanilang mga awit at mga engkanto. At kanilang pinatibay ang lungsod at nanirahan doon at walang lumabas o pumasok sa harap nila. Ngayon, anong nangyari? Naging hari si Balaam sa Kas. Nadala rin ang mga tao eh. Pati ba? Huwag na natin papasukin yun si Haring Kisyano. Ako nang hariin nyo. Pati mga Tapos, naglagay, pinataas ang pader, yung gusali, pati naglagay ng mga ahas para hindi na sila makapasok. Mahirap na pasukin. Lagay po sila ng tubig. Alam ba ninyo anong bansa ngayon ang Kas? Sudan. Bansang Sudan. Yun ang Kas. I-resort nyo sa Google. Yung bansang Kas, yun ang bansang Sudan ngayon. Sino yan si Kas? Tatay ni Nimrod yan. Oo. Tatay ni Nimrod yan. Tatay ni Nimrod yan si Kas. Asawa ni Semiramis. Oh, okay. Kita ba? Okay, tuloy natin. At si Kisyano ay nakipaglaban sa Aram at sa mga anak ng silangan. At kaniyang pinasuko sila gaya ng dati. At sila ay nagbigay sa kaniya ng kanilang karaniwang buwis. At siya ay yumaon at bumalik sa kaniyang lupain. At nang si Kisyano na hari ng Kas ay bumalik sa kaniyang bayan, at ang lahat ng mga kapitan ng hukbo na kasama niya, kanilang itiningin ang kanilang mga mata, at kanilang nakita na mga kuta ng bayan ay itinayo at totoong matayog. Kaya't ang mga tao ay nanggilalas dito. At sinabi nila sa isa't isa, ito ay dahil nakita nila na tayo ay naantala sa pagbabaka. At labis na natakot, kaya't ginawa nila ang bagay na ito. At itinaas ang mga pader ng lungsod at pinatibay ang mga ito upang ang mga hari ng Kanaan ay hindi makapanaig sa pakikipaglaban sa kanila. Mautak dito sa Balaam eh. Pinatibay. Para hindi pwede malusob. Naglagay pa ng parte sa kabila ang mga ahas para kung may pumasok na kalaban, tutuklawin ng ahas. Okay, tuloy tayo. Kaya't ang hari at ang mga hukbo ay lumapit sa pintuan ng lungsod at sila'y tumingala at narito. Ang lahat ng mga pintuang bayan ng lungsod ay sarado. At sila'y tumawag sa mga bantay na nagsasabi, buksan ninyo kami upang kami ay makapasok sa lungsod. Ngunit ang mga bantay ay tumanggi na pag
nagbuksan sila sa pamagitan ng utos ni Balaam na salamangkero na kanilang hari, ay hindi nila pinahintulutang pumasok sa kanilang bayan si Haring Kisyano. Kaya't sila ay nakipagdigma sa kanila sa tapat ng pintuang bayan. At 130 lalaki ng hukbo ni Kisyano ang nabuwal ng araw na iyon. At sa sumunod na araw, sila ay nagpatuloy sa pakikipaglaban at sila ay nakipaglaban sa gilid ng ilog. Nagsikap silang makadaan, ngunit hindi nila kaya. Kaya ang ilan sa kanila ay lumubog sa hukay at namatay. O, kita mo. Mismo ang hari, si Kisyano, hindi na makapasok. Kasi may bagong hari na doon si Balaam. O, nakipagdigma sila. Ang dami pang napatay sa mga tauhan ni Kisyano. So, ganun ka traidor ito si Balaam. Ngayon, tuloy tayo. Kaya tinutusan sila ng hari na pumutol ng mga punong kahoy upang gawing mga balesa na kung saan sila ay maaaring dumaan sa kanila at ginawa nila ito. At nang sila ay dumating sa lugar ng mga kanal, ang tubig ay umiikot sa pamagitan ng mga gilingan at 200 tao sa ibabaw ng 10 balsa ay nalunod. At sa ikatlong araw ay dumating sila upang makipaglaban sa gilid kung saan naroroon ang mga ahas. Ngunit hindi sila makalapit doon, sapagkat ang mga ahas ay pumatay sa kanila ng 170 lalaki. At sila ay tumigil sa pakikipaglaban sa bayan ng Kas. At sa loob ng 9 taon, walang sino mang lumabas o pumasok. Nang panahong iyon, ang digmaan at ang pagkubkob laban sa bayan ng Kas. Si Moises ay tumakas mula sa Ehipto mula kay Faraon na naghangad na patayin siya dahil sa pagpatay sa isang Ehipsyo. Ngayon, diyan napunta si Moses. Biro mo sa Haring Kisyano, 9 years, nasa labas sila. Hindi sila makapasok. Kasi matibay yung depensa ni Balaam. Doon sa kabila, may tubig na mag-ikot na, malunod. Sa kabila naman, may ahas. Ang daming tinatuklaw ng ahas. Grabe, oh. Salbahe. Hanggang namatay na lang si Kisyano sa sakit. Sino ang pumalit na hari? Si Moses. Ang naging hari, pumalit kay Kisyano. At yung nangyari, yung ahas doon, mahirap man, nag-utos si Moses na, pero sa sunod sabat na to yung mga kukuha ng mga tagak na bata, gitrin. Yun ang tutuklaw sa mga ahas. Napasok. Si Balaam tumakas, bumalik sa Egypto. Si Balaam. Si Moses na ang hari doon sa Kas. Yan ang kwento. Pero gi-advance ko lang kwento sa 6 Sabat pa yung binanggit ko ngayon. Tuloy tayo. At si Moises ay 18 taong gulang nang siya'y tumakas mula sa Ehipto, mula sa harapan ni Faraon. At siya'y pinatakas ng anghel ni Yahweh at napunta sa kampamento ni Kisyano. Nang panahong iyon, siya'y kinupkop ni Haring Kisyano. At si Moises ay 9 taon sa kampamento ni Kisyano na hari ng Kas. Sa lahat ng panahon na kanilang kinupkop si Moises, ay lumabas at pumasok na kasama nila. At ang hari, at ang mga prinsipe, at ang lahat ng mga lalaking mandirigma ay nagmahal kay Moises, sapagkat siya ay dakila at karapat-dapat. Ang kaniyang tangkad ay parang marangal na tao. Ang kaniyang mukha ay gaya ng araw. At ang kaniyang lakas ay gaya ng isang leon. At siya ay tagapayo sa hari. Advisor siya ni Kisyano. Si Moses. Si Kisyano, namatay sa sakit yon. Siyempre, nalungkot na hindi na siya makabalik sa kanyang karian. Inagawa na ni Balaam. Hanggang namatay. Nung napili ang hari, kapalit, si Moses na. Sila na ang nakapasok doon. At si Balaam tumakas, bumalik sa Egypt. Malawit pala si
Pagbalik naman ni Moses sa Egypt, magkita naman sila ulit ni Balaam. Kita mo yung detalyadong kwento sa Book of Jasher eh. So, advisor si Moses dito kay Haring Kisyano. Kisyano, nakakalungkot dahil hindi na makabalik kasi inagawan siya ng kaharian ni Balaam. Salbahin Balaam, no? Ngayon nangyari, si Moses pala, ang anyo niya, matangkad, parang nag-iilaw ang mata, at ang lakas niya parang lakas ng leon. Malakas ang tribe of Levi yun eh. Okay, tuloy tayo. At sa katapusan ng 9 na taon, si Kasyano dinapuan ng isang mortal na sakit. At ang kaniyang karamdaman ay nanaig sa kanya. At siya ay namatay sa 7th araw. Kaya inimbalsamo siya ng kanyang mga lingkod at dinala siya at inilibing sa tapat ng pintuang daan ng lungsod sa hilaga ng lupain ng Ehipto. At kanilang itinayo sa ibabaw niya ang isang matikas na matibay at mataas na gusali. At naglagay sila ng mga malalaking bato sa ibaba. At iniukit ng mga eskriba ng hari sa mga batong iyon ang buong lakas ng kanilang haring si Kasyano at ang lahat ng kanyang mga pakikipaglaban sa kanyang ipinaglaban. Masdan, ang mga iyon ay nakasulat doon sa araw na ito. Yan. Namatay tuloy si Haring Kisyano. Dahil nagkasakit. Kasama na yung lungkot eh. Hindi siya nakabalik sa kanyang kaharian. Sa lungsod ng Kas dahil inagaw ni Balaam. Biro mo naman 9 na taon sila nasa labas. Matibay ang mga foundation ginawa ni Balaam eh. Doon sa tubig, may mag-ikot. Malumos ka doon. Dito naman sa harap, matindi ring labanan doon. Tapos pagkabila naman, doon yung mga ahas. So yan ang nangyari. Tuloy tayo. Ngayon, pagkamatay ni Kristyano na hari ng Kas, labis na nalungkot ang kanyang mga tauhan at hukbo dahil sa digmaan. Kaya't sinabi nila sa isa't isa kay Moises, bigyan mo kami ng payo kung ano ang aming gagawin sa panahong ito. Yamang tayo ay nanirahan sa ilang na ito na 9 na taon ang layo sa ating mga tahanan. Kung sasabihin nating lalaban tayo sa lungsod, marami sa atin ang masusugatan o mamamatay. At kung mananatili tayo rito sa ilang, ay mamamatay din tayo. Sapagkat ngayon mabalitaan ng lahat ng hari ng Aram at ng mga anak ng silanganan na ang ating hari ay patay na. At bigla nilang sasalakayin tayo sa parang na ito at lalaban sila sa atin at walang malabi sa atin. Yan, kasi advisor si Moses doon eh. Payuhan mo kami, anong gagawin? Kung papasukin, lulusubin natin, talo tayo, mamatay tayo. Kung manatili tayo sa ilang, dito lang tayo sa labas, malaman yung kalaban natin dati, yung silanganan, sa Aram, lulusubin tayo, mamatay tayo. Anong gagawin? So, yan ang problema sa mga pa naman nila nasa loob eh. Anak nila, mga asawa nasa loob. Di nila mapasok. Ngayon, tuloy tayo. Ngayon nga'y tayo yumaon at gumawa ng isang hari sa atin. At tayo'y manatili sa pagkupkob hanggang ang bayan ay mabawi natin. At ninais nilang pumili sa araw na iyon ng isang lalaki na maging hari mula sa hukbo ni Kristyano. At wala silang nakitang karapat-dapat at kanilang pinili si Moises na maghari sa kanila. At sila'y nagmadali at hinubad ng bawat isa ang kaniyang mga kasuotan at inihagi sa lupa. At sila'y gumawa ng isang malaking bunton at inilagay si Moises doon. At sila'y nagsitindig at humihip ng mga pakakak at nagsisigawan sa harap niya na nagsabi, "Mabuhay ang hari! Mabuhay nawa ang hari!"
doon sa 66 book, yung tumakas si Moses galing sa Egypt, parang ritso na siya sa Midian, sa Midianita. Diretso na, tapos nag-alaga ng Shortcut, tupa. oo. Di, kuha, ng asawa, ng tatay ng... Dito, hindi. Naging hari pa siya dito sa lungsod ng Kas. Kaya nga. Una, advisor siya ng hari. Yung namatay ang hari, siya ang pumalit. So, kita mo yung... Kita mo yung pagdodoktor talaga. dinoktor, ang daming binawas nila doon sa story. Para walang mabasa yung ibang information. Ngayon, si Moses hari na dito. Sa bansang Kas. Na ang bansa ngayon, ang tawag ay Sudan. Oo. So, yan ang nangyari. Naging hari si Moses. Mga lahi pala din ito dyan. Oo. Tuloy. At ang buong bayan at ang mga mahal na tao ay sumumpa sa kaniya na ibibigay sa kaniya na asawa ni Adonias na reyna, ang Kusita na asawa ni Kisiano. At ginawa nilang hari sa kanila si Moises ng araw na yaon. At ang buong bayan ng Kas ay nagpahayag ng isang pahayag ng araw na yaon na nagsasabi, bawat tao ay dapat magbigay ng anumang bagay kay Moises ng kung ano ang nasa kaniyang pag-aari. At sila'y nagladlad ng isang kumot sa bunbon. At ang bawat tao ay naghulog doon ng anumang tinatangkilik niya. Ang isa'y isang hikaw na ginto at ang isa'y isang barya. So, biro mo ha, yung si Moses naging hari na, pati asawa, pinamana sa kanya. Ang asawa ni Kisiano, gawin na rin asawa ni Moses, kasi si Moses nang hari. So, asawa niya, gawin na rin asawa niya. Pero, umahanga ako kay Moses, matibay. Para rin si Joseph, di talaga siya nagpatukso sa babae. Dahil alam ni Moses, sabi niya, eto, lahi ni Ham to sila. Ang lahi ni Ham ay hindi pwedeng alipin lang yan sa mga Shemite at saka sa mga Japhetite. Sabi ni Moses, binanggit ni Abraham kay Eliezer na si Isaac huwag kukuha ng asawa sa Kanaan. Doon kayong kalahi lang talaga nila. At si Isaac naman, kay Jacob, ganun din. Yung natandaan ni Moses yun eh. Alam niya ang kwento na story ng lahi nila. That's why, itong asawa, ano ba to si Moses? Ayaw man, bakla yata to eh. Ayaw kong galawin. Ahawa na niya ako eh. Ayaw ni Moses talaga. Ewan ko, Pastor Bade, larga. Larga. Arriba. Ito si Moses, parang si Joseph din. Hindi basta-basta ano eh. Okay, tuloy tayo. At ng mga batong onyx at bidilyo, ng perlas at ng marmol ay nihagis ng mga anak ni Kas kay Moises sa butol. Pati na rin ang pilak at ginto na saganang sagana. At kinuha ni Moises ang lahat ng pilak at ginto, lahat ng mga sisidlan at ang bidilyo at ang mga batong onyx na ibinigay sa kaniya ng lahat ng mga anak ni Kas at kaniyang inilagay sa gitna ng kaniyang mga kayamanan. At si Moises ay naghari sa mga anak ni Kas ng araw na yaon na kahalili ni Kisiano na hari ng Kas. Kas ang pronoun dito, hindi kos. Kasi ang kasunod, dalawang konsonan eh. Oh, yun yan. That's why kas. Parang pera na kas. May kas ka ba? O chike. Ay, kas to. Dito chike, kas. Pero ang pangalan na ngayon ng bansa, Sudan. Sudan. So, yan ang nangyari. Naging hari si Moses. Wala yan sa 66 book. Walang kwento doon na naghari si Moses sa bansang Kas. Ngayon, bansang Sudan. Napasok nila yon. Yung mga ahas doon, napatay yon sa mga tagak.
Tagak lang katapat doon. Utos ni Moses. So, yan ang story. So, dito nagtapos. Oo. Alalawaya. Tayo ay dadako sa panalangin. Pastor Richard. Asawa ni anak ni Bituel. Oo, namili. Okay, tayo po ay manalangin. Sinasamba ka namin, Aba Yahawa, sa iyong karangalan at kapurihan, at lalo na sa mga kasaysayan ng aming mga ninuno, kung paanong sila ay naging bahagi ng iyong mga plano at layunin upang ang lahing ito ay patuloy na mag-excess, lalo na sa panahon na ang mga salita mo at ang iyong pangalan ay nahahayag. Aming Yahawa, sa araw na ito, katulad ng kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi lamang sa buhay na ito ay kailangan na makilala ka, kundi sa mga araw din na ito, lalo na sa hinaharap, ang nalalapit mong pagbabalik ay nakararanas ng iba't ibang klase ng mga tanda na ayon sa iyong mga sinasabi, magaganap ang mga bagay na ito bago ang iyong pagbabalik. O Yahawa, na aming dakilang manlilikha, patuloy po naming itinataas sa iyo, ang mga aral na ito ay magsilbing paalala sa lahat ng mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng lupa. Sa pamamagitan ng mga pag-e-ere nito, ay muling maalala namin ang aming mga pinagmulan, na ang lahi na iyong pinili at hinirang, hindi lamang nanatili sa panahon na kung saan sila naitapon, kundi ang bansang ito naming kinaroroonan ay mayroon sila. O Yahawa, tumatayo kami sa iyong harapan bilang mga lahi na nagmula sa Israel. Mula sa lahi ni Manase, Neptali, Aser at Zebulon, patuloy ang kapahayagan ng iyong banal na pangalan ay aming ibabantala sa lahat ng mga lahi na nadimlan ang kalooban at kaisipan. Purihin ka sa araw na ito, sambahin ka sa pangalan ni Masayak Yahawasay. Yaman. Yaman.